Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At ngayong araw, may panibagong development na naman mula sa Europe. Ayon sa mga ulat at mga kuha ng ilang plane spotters, isa na namang batch ng mga S-70i Black Hawk helicopters ang nakita na undergoing flight testing sa PZL Mielec facility sa Poland. Ito ay isang malinaw na indikasyon na tuloy-tuloy ang produksyon ng mga bagong helicopters para sa Pilipinas, at papalapit na naman tayo sa panibagong delivery para sa ating Philippine Air Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Balikan muna natin ang kasaysayan ng proyektong ito. Noong December 28, 2021, inilabas ng Department of National Defense ang Notice of Award, NOAA, para sa pagbili ng 32 brand new S-70i Black Hawk helicopters mula sa Poland. Ang kontratang ito ay isinagawa sa ilalim ng Polish company na PZL Mielec, na subsidiary ng Sikorsky Aircraft, na pagmamay-ari naman ng Lockheed Martin mula sa United States. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay palitan ang matatandang A1HU helicopters ng Philippine Air Force na ilang dekada nang nagsilbi. Dahil sa matinding wear and tear, at sa mga insidente ng aksidente, nakita ang pangangailangan na magkaroon ng mas ligtas, mas maaasahan, at mas modernong fleet. Bakit Black Hawk? Mahalagang tanungin, bakit nga ba Black Hawk ang napiling platform? Una, ito ay isang combat-proven helicopter na ginagamit na ng napakaraming bansa sa buong mundo, kabilang ang US, Australia, Colombia, at marami pang iba. Pangalawa, malaki ang versatility nito. Kaya nitong magsilbi sa troop transport, cargo lift, medical evacuation, disaster response, at maging sa combat support missions. At pangatlo, dahil ito ay standard helicopter ng maraming US allies, mas madali ang interoperability at mas matibay ang assurance na may sapat na support at spare parts para tumagal ng ilang dekada. Simula nang ma-award ang kontrata, hati-hati ang delivery ng mga bagong units. Narito ang kasalukuyang timeline. Unang batch ng 5 units, na i-deliver noong Hunyo taong 2024. Ikalawang batch ng 5 units, dumating noong Disyembre taong 2024. At pangatlo, ikatlong batch ng 5 units, opisyal na dumating noong Hulyo taong 2025. Sa kabuuan, 15 helicopters na ang nasa kamay ng Philippine Air Force. At ngayon, mukhang malapit ng madagdagan ito ng bagong batch dahil spotted na ang mga helicopters undergoing flight tests sa Poland. Kung susundin ang pattern ng deliveries, inaasahan na bago matapos ang 2025 o early 2026 na ay makakarating na sa Pilipinas ang susunod na 5 helicopters. Ano ang kahulugan ng flight testing sa Poland? Para sa mga hindi pamilyar, ang flight testing ay isa sa pinakaimportanteng yugto bago i-deliver ang anumang military aircraft. Dito check kung maayos ang lahat ng systems, avionics, engines, flight controls, at iba pa. Dito rin time test kung pasado sa quality control ang bawat helicopter bago ito i-disassemble, e-pack, at isakay sa isang cargo aircraft gaya ng Antonov An-124 para i-deliver sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang pagkakaspoto ng mga helicopters na ito sa Poland ay halos confirmation na nasa final stages na sila ng production. Malapit na silang maipadala, at hindi na magtatagal ay makikita na natin sila sa ating mga paliparan at air bases. Ano ba ang magiging epekto nito para sa Philippine Air Force at para sa bansa sa kabuuan? Unang-una, mobility. Ang Pilipinas ay isang archipelago na may higit 7,600 islands. Isa sa pinakamalaking hamon ng AFP ay kung paano mabilis na makapag-deploy ng tropa, gamit, at tulong sa iba't ibang probinsya. Ang Black Hawk Fleet ay nagbibigay ng mabilis at reliable na solusyon dito. Pangalawa, disaster response. Ang Pilipinas ay tinatamaan ng average na 20 bagyo kada taon, bukod pa sa mga lindol at volcanic eruptions. Sa ganitong sitwasyon, ang mabilis na airlift ng relief goods at pag-rescue ng stranded civilians ay napakahalaga. Sa nakaraan, madalas limitado ang bilang ng serviceable helicopters.
Pero sa pagdami ng Black Hawks, mas malaki na ang maitutulong ng PAF sa ganitong mga sakuna. Pangatlo, combat readiness. Hindi man ito attack helicopter, may kakayahan ng Black Hawk na mag-support ng combat operations, magdala ng troops sa conflict zones, at magsagawa ng medical evacuation mula sa battlefield. Ito ay malaking tulong sa counter-insurgency operations at sa pagpapanatili ng seguridad sa mga malalayong lugar. Para mas malinaw, narito ang ilan sa key specifications ng Black Hawk na natatanggap ng PAF. Maximum speed, 357 km per hour. Range, 460 km with full payload. Capacity, hanggang 11 fully armed troops o mahigit 4,000 pounds ng cargo. Avionics, modern flight management at autopilot system. Cockpit, night vision compatible at may weather radar. Safety, built-in crash-worthy seats at fuel tanks. Kung ikukumpara sa matandang A1 napakalaking jump ng capability at reliability. Hindi lang basta helicopters ang binibili ng Pilipinas, kundi kasama rin dito ang support package tulad ng training at maintenance. Sa ngayon, ang ilan sa ating mga piloto ay nagsasanay pa sa abroad, pero may plano na para sa local training programs gamit ang simulators at Polish instructors. Ito ay makakatulong hindi lang sa cost efficiency, kundi para mas dumami ang qualified pilots at crew dito mismo sa bansa. Kasabay nito, dahan-dahan ding binubuo ang local maintenance capability para mas maging sustainable ang fleet sa long term. Ayon sa ilang defense insiders, hindi malayong madagdagan pa ang order ng Black Hawk sa hinaharap. May mga napapabalitang proposal para sa dagdag na 8 hanggang 10 helicopters. Kung ito ay maaprubahan, lalo pang lalaki ang fleet at mas matitiyak na may sapat na helicopters para sa lahat ng major commands ng AFP. Kung mangyayari ito, posibleng maging isa sa pinakamalaking rotary fleet sa Southeast Asia ang hawak ng Pilipinas. Isa ring interesting na aspeto ng proyektong ito ay ang international logistics at cooperation. Hindi basta-basta ang pagdadala ng helicopters mula Europe patungong Pilipinas. Kailangan ito ng diplomatic clearance sa iba't ibang airspace, at malalaking cargo aircraft tulad ng Antonov An-124 para dalhin ang mga disassembled helicopters. Ipinapakita nito na ang modernization ng AFP ay hindi lang simpleng pagbili ng kagamitan, kundi bahagi ng mas malawak na network ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Poland, at iba pang bansa. Maraming aviation enthusiasts at defense watchers ang natuwa sa spotting ng mga bagong Black Hawk sa Poland. Para sa kanila, malinaw itong palatandaan na hindi lang drawing o pangako ang modernization, kundi may actual progress na nangyayari. Sa social media, makikita ang excitement ng mga netizens na naghihintay na makita ang bagong batch na ito na lumapag sa Clark Air Base sa mga susunod na buwan. Kung susuriin natin ang delivery pattern, halos kada 6 na buwan ay may dumarating na batch ng helicopters. Kaya malaki ang posibilidad na bago matapos ang 2025, makakadagdag pa ng isa pang delivery sa fleet ng PAF. Kung walang magiging delay, inaasahang makukumpleto ang buong kontrata ng 32 units bago matapos ang 2026. Sa puntong yun, magkakaroon ng Pilipinas ng isang modernong helicopter fleet na kayang sumabay sa pangangailangan ng 21st century security at disaster response challenges. Ang spotting ng mga bagong Black Hawks na undergoing flight testing sa Poland ay isang malaking balita para sa Pilipinas. Ipinapakita nito na tuloy-tuloy ang commitment ng pamahalaan at ng ating mga international partners para palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Habang dumarami ang helicopters na dumarating, mas lumalakas ang ating kakayahan hindi lang sa depensa, kundi lalo na sa humanitarian missions at disaster response na tunay na kailangan ng ating bayan. Isa na namang malinaw na hakbang pasulong para sa mas ligtas, mas handa, at mas modernong Pilipinas.